Tayo po ay manalangin para sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa araw na ito. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyo pong pagkatawag sa amin, O Diyos, sa inyong pagpili sa amin at paglagay sa amin sa kapanahonang ito na kung saan, O Diyos, ay ikaw ang tinatawag, ikaw o Diyos ang sinasamba, ikaw ang Diyos na itinataas. Kahit na sa gitna o Diyos ng kahirapan, sa gitna o Diyos ng mabigat na pagsubok na ito, sa lahat ng mga mananampalataya sa buong daigdig, ikaw pa rin o Diyos ang aming kasama. Wala pong makakapigil o Diyos sa aming pagsamba sa inyo. Salamat o Diyos, kahit na sa ganitong kapamaraanan ay malaya pa rin po ang aming mga kaluluwa, ang aming espiritu, ang aming isipan at ang aming mga puso sa paghahayag na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mangusap po kayo sa amin o Diyos at tunay na ikaw po ang gumawa sa aming mga kalooban. Ipagkaloob mo o Diyos ang inyo pong mayamang biyaya sa lahat ng inyong mga anak sa pamagitan ng mga salitang ito na mahahayag. Nawa Panginoon ay bigyan nyo kami ng kaunawaan, ng realization. At ikaw o Diyos ang maluwalhati, lalo na Panginoon sa bawat puso, bawat bibig, bawat isipan na tunay nga na tatanggap Panginoon ng inyong salita at nakalaan Panginoon na gawin, sundin ang inyong kalooban. Salamat po o Diyos sa inyong pangunguna o banal na Espiritu, sa inyong pagtuturo, sa inyong paggabay at sa inyong paghipo sa bawat puso narito. Sa mga nangangailangan ng kaaliwan o Diyos, ipagkalob niyo po ito sa kanila. Mga nangangailangan ng kagalingan sa magitan ng mensaheng ito, o Diyos, naway inyo silang pagalingin. Mga nangihina, Diyos, naway inyo pong palakasin. Ang bawat anak mo, Panginoon, na nalulungkot, ay ikaw po ang magbigay ng tunay na kasiyahan at kagalakan. Sa iyo po namin, Panginoon, tinataas ang lahat na ito na may pasasalamat. Sa pangalan na aming Panginoon Kristo. Amen. Sumainyo nawa ang biyaya ng ating Panginoon Kristo sa araw na ito at nawa ay maging bukas po tayo ngayon ang ating mga puso't isipan sa pagtanggap ng kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay tunay nga na nakakaalam po nitong inanunsyo ng ating presidente na yung pong lockdown or community quarantine sa buong Luzon na po ito ay nagsimula na noong Marso 15 at ito ay tatagal hanggang Abril 14. So napakatagal po nun, at tayo po ay pinag-iingat sa mga panahong ito ng ating pamahalaan, na umiwas muna sa mga pagtitipon. Partikular na po yung pagpunta sa simbahan upang maiwasan ang pagkalat ng Corona-19 virus. Noong nakaraang linggo po, kayo ay nagkasama-sama pa dyan sa KVCC, sa Kanlubang. Ganun din sa Palo Alto, pero sa Metro Manila ay by care group po ang naging pananambahan. Bawat care group ay may kani-kanyang oras ng panambahan at after ng worship ay nagkaroon po ng fellowship at sharing time na sinunod naman po yung mga patakaran na i-maintain po yung distansya. Hindi nga lang po nagmask yung iba, pero ngayon ay mas mahigpit na.
So, lalo pong mahigpit dahil bawat pamilya ay binibigyan po ng quarantine pass na isa lang daw na tao ang pwedeng makalabas. And so, hindi po magiging applicable yung ating approach ngayon na by care group, kundi by family. And so, sa ganito pong sitwasyon, tayo po ay nagtatanong, ano nga po ba ang dapat nating gawin? No? Tayo po ay dapat na nagkakatipon para mag-worship. So, ano po ba ang anyo ng pagsamba na kalugod-lugod sa Diyos, no? Sa ganito pong kalagayan? Anong uri ba ng pagsamba ang gusto ng Diyos sa ating sitwasyon ngayon? So, critical po ito, no? Napakahalaga na ano ba yung kinakailangang gawin ng mga mananampalataya o mga Kristiyano sa ganitong sitwasyon na hindi na po makakapunta sa church, no? Sa mahabang panahon, mahaba po yan. Actually, isang araw ng linggo, napakahaba na yan na hindi ka makapunta sa church. Lalo pa ito hanggang April 14. So, ito ay maghindo ng mga sama-samang pagsamba. Ano po? Hindi lang naman po sa Diyos yung ating pong pagsasama-sama, kundi ganun din yung isa't isa ay maging tunay na kalakasan. Sa oras na ito ay atin po ngayong tanungin, ano ba, no? Ano ba itong uri ng pagsamba na nakakapagbigay ng kaluguran sa Diyos, no? Ano ba ang gusto ng Diyos sa sitwasyong ito? And so, biglaan po yung mga pangyayaring ito. Kaya, ang ating pong tanungin ngayon, no? Habang nandito tayo, habang nandyan kayo sa inyo-inyong mga tahanan, ito ba ay kalugod-lugod sa Diyos? Katanggap-tanggap sa Diyos na pagsamba? So, alamin po natin ano ang pagsamba. At sa ating pong binasa kanina sa Hebreo 11, talatang 6, no? Gusto ko na basahin po natin ulit ito, ang Hebreo kabanatang 11, talatang 6. Ang sabi po sa ASND version, ang salita ng Diyos version, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya, dahil ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Amen. And so, pag sinabi po kasi natin na worship, na syempre, Diyos na kataas-taasan siya. Ano po? Lampas pa siya sa ating kaisipan. Lampas pa siya sa lahat ng mga kapangyarihan. No? Lampas pa siya sa buong daigdig. And so lahat ay dapat na magpatira pa sa kanyang harapan. Ang ibig sabihin po no, ng pagpapatira pa na yan sa Hebreo o ang Israelita na ekspresyon ay nakasubsob, no, ang mukha sa lupa. Ganun po ang ibig sabihin ng pagpapatira pa sa kanyang harapan, dahil no, siya ay Diyos. Pero dito sa ating binasa, ano ba ang pagsamba? Maaari kayong sumunod sa akin, ano, at maisagot po ninyo iyan sa inyong mga hawak na handout, ano po, or ito po yung pinaka buod ng sermon na meron kayong fill upan dyan para makasunod po kayo, no? Ang pagsamba ay paglapit sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya at nagbibigay lugod sa Kanya, no? Yan ang pagsamba. Ang pagsamba ay paglapit sa Diyos sa pamagitan ng
pananampalataya at pagbibigay lugod sa Diyos. And so, pag sinabi pong pagsamba, hindi ho yan panonood. Katulad po nitong ating ginagawa ngayon, ako yung nagre-record ng video sermon at kayo naman pinanonood ninyo ako. No, hindi ho panonood ang worship. Tayo ay sumasamba. Yan ang worship. So ano po ang pinakamainam na gawin? No? Kapag tayo ay sumasamba, lumapit tayo sa Diyos sa magitan ng pananampalataya. Lumapit sa Diyos. We come to God by faith. Kaya, pag sinabi po na pagsamba, hindi po iyan relihiyosong gawain. Ang relihiyosong gawain ay hindi pagsamba. Tingnan natin po ang ibinigay po dito sa Hebreo chapter 11 verses 4 to 5 na mga halimbawa ng mga taong lumapit sa Diyos by faith at sila po ay kinalugdan ng Diyos. No? Ang buhay nila ay kinalugdan ng Diyos. Na yan po si Abel at si Enoch. So nais ko na basahin po natin yun, yung verses 4 and 5. Sana bukas ang inyong mga Biblia. Ang sabi, dahil sa pananampalataya, nag-alay si Abel ng mas mabuting handog kaysa kay Cain. At dahil sa pananampalataya niya, itinuring siyang matuwid ng Diyos dahil tinanggap ng Diyos ang handog niya. Kaya kahit patay na si Abel, may itinuturo pa rin siya sa atin sa pamagitan ng pananampalataya niya. Verse 5, dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch, kundi dinala siya sa langit. Hindi na siya nakita pa dahil dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. So yan po ang pagsamba. Now, kung ating titingnan naman itong si Cain, ang kanyang handog, kapatid siya ni Abel, ay nireject ng Diyos. At siya rin ay nireject ng Diyos. So sa mga tuwid, pag sinabi pong pagsamba, hindi ito pag-aalay lang ng ating mga gawa. Ito yung ginawa ko katulad ni Cain, yung bahagi ng kanyang inani, yung pinaghirapan niya, na pagsasakan niya, iniisip niya ito ay worship. Pero ano po dito ang itinuturo sa atin? Ang pagsamba ay pag-aalay ng sarili. So hindi ito tungkol sa ating mga gawa. Hindi ho yan sa dami ng ating mga nagagawa. Ang pagsamba na kalugod-lugod sa Diyos ay pag-aalay ng sarili. So, nasa Diyos kung tatanggapin ka ba niya o hindi. Nasa Diyos kung ang iyong pagsamba ay kanya bang tatanggapin o i-reject niya. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Nasa side ng Diyos lagi ang iniisip natin kapag tayo ay nag-worship. Hindi yung iniisip natin na kasiyahan natin ang dahilan kaya tayo nag-worship. Kaya dito sa verse 4, di ba, ng Hebreo 11, sabi, itong si Abel ay meron siyang pananampalataya sa kanyang pagsamba. Nag-offer siya, naghandog siya ng kanyang sarili, at siya ay tinanggap ng Diyos. Tinanggap ng Diyos ang kanyang worship. Tinanggap ang kanyang buhay. Kaya, ito po yung worship na may pananampalataya. Samantalang, ito namang offering ni Cain, ang worship ni Cain, ay walang pananampalataya. Kaya hindi po nagbigay ng
lugod sa Diyos ang worship ni Cain. No? Kahit ang kanyang buhay ay hindi nakapagbigay ng lugod sa Diyos. Bakit? Kasi wala siyang pananampalataya. Now, dito sa aklat ng Genesis, kung ating babalikan yung kwento na yon, no, sa Genesis 4, si Cain, no, nakita nyo, nakikipag-usap naman sa Diyos. No, nag-uusap sila ng Diyos. Yung kamangha-mangha iyan. No? Meron silang communication. Pero bakit ni-reject ng Diyos itong pagsamba ni Cain? Samantalang nakakausap niya ang Diyos. No? Tinanong siya ng Diyos, bakit galit ka? No? Why is your face downcast? Ba't ganyan ang mukha mo? No? So, ito namang si Cain, nung kinakausap siya ng Diyos, na intindihan naman ito ni Cain kung ano yung sinabi sa kanya ng Diyos. Kaya lang, sa pag-uusap na ito, no, negatibo ang tugon ni Cain. Yung reaksyon niya, negatibo. Kaya ano po ang nangyari? No? Sumasagot-sagot siya sa Diyos, am I my brother's keeper? Mga ganyan siya, no? So hanggang sa pumatay siya ng tao. At yun ay ang kanyang kapatid na si Abel. No? May pinaglabasan siya ng galit niya nung nireject ng Diyos ang kanyang pagsamba. Nireject siya mismo ng Diyos. Kaya ito pong worship na ito ay hindi po matatawag na paglapit sa Diyos ng may pananampalataya. So, kung titingnan po natin ang paglapit sa Diyos ng maraming mga tao, iniisip nila na pagpunta sa church, no, ay nakikinig, at merong nakikita, nakikita yung mga nangyayari sa harapan. Yan po ay hindi pananampalataya. Yung basta ka lang nakakarinig ng awitin, nakakarinig ng sermon, tapos napapanood mo kung ano yung mga nangyayari sa loob ng church, no? Hindi po yan pananampalataya sa ating paglapit sa Diyos. So, ang tanong ngayon, wala po tayo sa church building, nasa mga kani-kanyang tahanan. Paano natin malalaman ngayon na tinanggap ng Diyos ang ating pagsamba ngayon? At sa mga susunod pang linggo o mga Miyerkules, mga midweek services, no? Paano natin ngayon matitiyak na ang ginagawa natin ngayon na pagsamba ay katanggap-tanggap ito o ito ay nire-reject ng Diyos? No? Sinasabi ba sa iyo ng Diyos, nire-reject ko ngayon ang worship mo? Hindi ko matanggap ang worship. May nakarinig po ba sa atin na sinabi ng Diyos yun sa iyo? Hindi natin alam. Kaya nga, kahit nga po sa iba pang mga gawain, no, yung sa pagkakasal, ang iisip basta na isagawa yung kasal. Pero, asan ang worship sa kasal? No. Yung tayo ay nagsisimba, pumupunta sa church. No? Tanghali pa, hindi pa nga dumarating ng maaga. Iniisip natin, basta nakapasok na, basta nakapakinig ng sermon, hindi pa nakakapag-benediction, alis na agad. Iniisip natin, gawa lang kasi ito Pero yan ba ay pananampalataya? Yan ba ang nakapagbigay lugod sa Diyos na paglapit sa Kanya? Lagi nating tingnan sa side ng Diyos kasi siya ang tumatanggap, siya rin ang nagre-reject ng worship. So, ang nagiging concern na po natin ay basta para mag-bless ako. No? Kapag tayo ay sumamba sa Diyos. Diba? Whether na-bless kaya ako o hindi pagkatapos ng worship service. Yun ang laging nasa isip natin. Na-bless ako sa sermon, na-bless ako sa kanta, na-bless ako sa prayer ni
ganitong brother or ni sister. Yun ang nagiging ating focus ng interest. Pero dito, pag sinabi po kasing worship, no, ito'y paglapit sa Diyos by faith at pagbibigay lugod sa Kanya. So, dito sa Hebrews chapter 11, verse 6, no? Yung sabi na ang pagsamba ay ang pananampalataya, sabi ay lumalapit sa Kanya, no? Kapag ang tao ay nakakapagbigay lugod sa Diyos, siya ay taong lumalapit sa Diyos, naniniwalang may Diyos, no? Tapos hinahanap niya ang Diyos. Yan yung mga bagay na mabasa natin dito. Pero hindi po porket alam mo lang na may Diyos ay sumamba ka na. O ikaw ba ay naniwala may Diyos? Yes, naniwala ako. O, may Diyos ba? Pero pag sinabing naniwala ako may Diyos, ay hindi pa rin po iyan pagsamba. Hindi porket alam mo na may Diyos ay sumasamba ka na. Kasi dito sa Biblia, nakita po natin, di ba si Satanas, alam niya na may Diyos. At nakikipag-usap din siya sa Diyos. Nakita po natin yan sa aklat ng Job. Di ba? Ang Diyos ay, sabi, walang katulad kay Job, no? Sa pagiging matuwid. Sino kausap ng Diyos nun? Si Satanas. So alam ni Job, no, na may Diyos, nakakausap niya. Pero walang pananampalataya si Satanas sa Diyos. Diba? Sabi, kaya naman matapat yan si Job kasi pinoproteksyonan niyo kasi binigyan niyo ng napakarami mga ari-arian, pamilya, lahat, magandang bagay sa kanya. Tanggalin mo lahat yan. Diba? Susumpain ka ni Job. Ganyan ang kaisipan ni Satanas. Kahit si Cain nga kanina, nakita natin sa Genesis 4, kausapan niya ang Diyos. So, hindi lang sa alam niya may Diyos kausap pa, pero hindi sumasampalataya sa Diyos. Then that is not worship. Kahit na sinasabing may Diyos, alam na may Diyos, diba? Iba pa rin yung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos. Now, ano po itong pananampalataya na ito? Ayon sa Biblia, sabi po sa Mateo chapter 7 verses 9 to 11. So, magbukas po tayo ng Biblia sa Matthew 7 verses 9 to 11. Akin pong babasahin sa ASND version. Kayong mga magulang, kung ang anak ninyo ay humihingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo ng bato? At kung humihingi siya ng isda, bibigyan ba ninyo ng ahas? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Amen. So, ano ang sinasabi dito ni Jesus? No? Na tayo po ay lumapit sa Diyos. Humingi sa Diyos. Manalangin sa harap ng Diyos. At tumuon tayo sa Diyos. Yan po yung pananampalataya. Yan yung pagsamba. Lumalapit sa Diyos. Sa Diyos humihingi. Sa Diyos nananalangin. Sa Diyos nakapokus. At ano po ang ginagawa ng Diyos sa taong ganito? Na lumalapit sa Diyos, humihingi sa Diyos, nakafocus sa Diyos. Sabi po, ibibigay niya ang mabubuting bagay
sa mga humihingi sa Kanya. Amen? Diba? Ibinibigay niya yung mabubuting bagay. Diba? So, dito kung babalikan natin ng Hebrews 11, meron dalawang bagay sa paglapit sa Diyos. Una, nasabi ay may Diyos. At pangalawa, ang sabi, mga nagsisihanap sa Diyos. O, dalawa yan. No? Sa paglapit sa Diyos, may Diyos. No? Lumalapit sa Diyos. Hinahanap ang Diyos ng buong puso. At ano po ang sabi doon sa Hebrews 11, verse 6? Sabi, nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Ang naniniwala sa sinasabing yan ng salita ng Diyos ay magsabi nga po ng Amen. Amen. Diba? Masabi, ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. So, ano po ang sinasabi dito sa atin? Bago tayo manalangin, bago tayo lumapit sa Kanya, tayo po ay dapat na sumasampalataya. Ang gusto ng Diyos, tayo ay sumampalataya na kapag tayo humingi sa Kanya ng isang bagay, siya ang Diyos na nagbibigay ng mabubuting bagay, mga kaloob sa Kanyang mga anak. Amen po ba? Yan ang pagsamba. Nandyan yung pananampalataya bago pa lang lumapit sa Diyos. Nandyan na yung iyong pagnanais na ang Diyos ang tunay na makaugnay. Naiwala ka na siya lang makakapagbigay ng mga mabubuting bagay sa atin. Ang sabi po dito sa Mateo chapter 7 verses 21 to 24. Sa Matthew 7:21 to 24. Tingnan po natin to. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa Kanyang kaharian. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng inyong salita? Nagpalayas ng masasamang espiritu at gumawa ng maraming himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. So ano sinasabi po dito sa atin na ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay hindi mga relihiyosong mga gawain o mga ritual. Hindi ho ito yung pag sinabi pananampalataya, tumatawag ka lang ng Panginoon, Panginoon. Hindi po matatawag na pananampalataya yung nangangaral o nagpapahayag, nagamit pa yung pangalan ng Panginoon. Hindi po matatawag na pananampalataya yung gumagawa ng mga himala o mga tanda. Di ba? Ang dami mga ganyan. Nakakagulat siya, ang dami kong na-share, napuntahan, ang dami kong naibigay. Hindi ko yan pananampalataya. Dahil ano po ang sabi ni Jesus dito? Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama.
Pero ano po ang malinaw dito na ibig sabihin ng pananampalataya? Dito sa verse 24, kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Ito ang pananampalataya. Sa paglapit natin sa Diyos, no? Sa ating pagsamba, by faith, ang ibig sabihin, tayo ay nakikinig ng kanyang salita at sumusunod, no, sa kanyang mga sinasabi. Yan ang pananampalataya. Yan yung paglapit sa Diyos sa magitan ng pananampalataya. Hindi ko sinasabi ng pananampalataya na ito ang gusto kong makamtan. Hindi ko ganun ang pananampalataya. Ito yung gusto kong maabot. Hindi ko sinasabi, oh, by faith, ito ay mangyayari sa akin. Hindi yan pananampalataya. Hindi ho yan pag-declare ng mga wishes lang natin. Hindi yan faith. Na umaasa ka na mangyayari ito. Malinaw dito. Di ba? Nakikinig at sumusunod sa mga sinasabi o sa salita ng Diyos. Yan ang paglapit sa Diyos. No? Sa pagsamba sa Diyos, lumalapit tayo ng may pananampalataya na tayo po ay tunay na naniniwala na sa ating paglapit sa Kanya, tayo ay bibigyan niya ng mabubuting mga bagay. Bakit? Kasi buhay ang Diyos. Yan ang ating sinasampalatayan at siya ang tumatanggap ng pagsamba. Pag siya ay nilapitan natin may pananampalataya, no? Tayo po ay tatanggapin. Ang ating pagsamba ay magiging katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya pag sinabi pong faith o pananampalataya, tayo lumalapit sa Diyos. Tayo ay humihiling sa Kanya, o Diyos, kausapin niyo po ako. Mangusap po kayo sa akin. Ganyan ang paglapit sa Diyos. Dahil siya'y buhay, siya'y person. At ating pong isinusunod na sabihin sa Panginoon, sa Kanyang pangungusap sa atin, gagawin ko po ang ayon sa iyong salita. So yan ang attitude ng pagsamba. Hindi yun nakikinig at nanonood lang kung ano ang nangyayari, no, sa harapan. At ngayon, kung nakikinig lang sa video na ito o nanonood lang, lumapit tayo sa Diyos at hilingin natin na mangusap siya sa atin at tayo ay sumunod sa Kanyang mga sinasabi. So, ang pagsamba, yan ay nagbibigay lugod sa Diyos. Kailan magiging tunay na kalugod-lugod sa Diyos ang pagsamba? Yan ay kapag ang isang mananampalataya ay may pananampalataya. So, ang tanong itong si Cain, nag-worship ba siya sa Diyos? Yung kasalukuyang kalagayan dito ni Cain ay ni-reject na ng Diyos mismo. Pero tingnan ninyo, no? Kahit ni-reject ng Diyos, binigyan pa rin siya ng Diyos ng chance na makapagsisi para sa ganun ay maging katanggap-tanggap siya sa Diyos. Makapagbigay pa rin siya ng lugod sa Diyos. Ano po ang sabi dito sa Genesis chapter 4 verse 7? Sabi ng Diyos, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. So ano ang gusto ng Diyos dito kay Cain? Ang gusto ng Diyos, mabago itong si Cain. Kasi sabihan siya ng Diyos, huwag kang magalit. So, dito ipinapaliwanag na ang layunin ni Cain
sa kanyang pagsamba sa Diyos ay mali. Mali yung kanyang layunin. Wala sa puso niya na magbigay lugod sa Diyos sa kanyang pagsamba. Hindi niya purpose na ang Diyos ay mabigyan ng lugod. So, bakit ganito? Wala siyang ganitong faith. No? Ano sabi sa Genesis chapter 4 verse 5? Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Now, ayon po sa psychology, itong galit daw ay dumarating sa isang tao kapag kinontra siya. Kinontra yung kanyang intensyon, no? Ayaw tanggapin ang kanyang gusto o yung kanyang layunin. Kaya nagagalit. Eh, ang sabi po ng Santiago chapter 1 verse 20, sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Ano sabi? Sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Sa ibang translation, sabi, no, ang galit ay hindi nakakatulong sa tao upang ang tao ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Nag-worship tayo, may galit. Hindi magiging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos yung ating pagsamba. No, nakikinig ng sermon pero ang sama ng tingin sa katabi o sa nangangaral, ay hindi po iyan kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Hindi iyan, no, katanggap-tanggap na pagsamba. Kaya ito yung nangyari sa worship ni Cain. Hindi nakapagbigay lugod sa Diyos ang pagsamba ni Cain. Ngayon, kung ang kagustuhan ni Cain ay talagang mabigyan niya ng lugod ang Diyos sa kanyang pagsamba, di sana hindi ganun ang reaksyon niya sa Diyos. Hindi siya galit. Sana iba ang reaksyon ni Cain sa Diyos. Sana ang reaksyon ni Cain para siya ay makapagbigay lugod sa Diyos, para maging katanggap-tanggap sa Diyos ang kanyang buhay. Sana sinabi niya sa Diyos, "Oh Diyos, sorry Lord, ano po ba ang gagawin ko para makapagbigay lugod ako sa inyo? Ano po ba, O Diyos, ang gagawin ko para maging katanggap-tanggap ang buhay ko sa inyo?" Eh kaso anong ginawa ni Cain? Nagalit siya, no? At ang sabi ay hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. His face was downcast, no? Eh, inilabas niya yung galit niya sa kanyang kapatid na si Abel. So ito yung first murder na nangyari sa Biblia, no? Dito sa kasaysayan ng Biblia o sa kasaysayan ng buong sangkatauhan. Kaya sinasabi po ng Diyos dito kay Cain na, no, hindi mabuti na magtanim ng galit dahil binubuksan mo yung pintuan ng kasalanan para kontrolin ka na ng kasalanan. Yun ang sabi ng Diyos, di ba? Sabi kung masama naman ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka. Kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. No, yun ang payo ng Diyos kay Cain. Sabihin sabihin, gusto ng Diyos na si Cain ay magsisi, magbago. No? Talikdan niya itong mali niyang pamumuhay. Kaya, ano po ang nangyari? Hindi niya, no, pinakinggan ang Diyos. Mas nangibabaw pa rin ang kanyang
sarili. Hindi niya gusto na mabigyan ng lugod ang Diyos. Wala sa puso niya yun. Ang gusto lang niya ay masiyahan ang kanyang sarili. And so, dito natin makita na ang worship ay pagbibigay lugod sa Diyos. Hindi na mahalaga kung na-bless ka ba sa pag-attend mo ng worship service. Hindi na mahalaga kung na-bless ka ba ngayon sa pagkikinig mo ng sermon o ng awit o sa iyong mga napakinggan na panalangin o nung nakamayan ka. Hindi ho iyan ang mahalaga. Kasi talaga namang pagpapalain ka ng Diyos. Ang pinakaumpisa o pamantayan sa ating paglapit sa Diyos ay hindi ho yung gusto natin. Hindi ho nag-uumpisa sa gusto natin. No? Hindi nag-uumpisa dun sa anong gusto kong matutunan sa worship service dito, o ano yung gusto kong mapakinggan, o ano yung gusto kong matanggap dito. Hindi ho sa atin ang standard. Kasi kung ganyan ang standard natin, ang worship natin ay magiging katulad ng worship ni Cain. So, ano po itong katangian ng pagsamba na nagbibigay lugod sa Diyos? Diba? Ito sa ating bagong paraan ng pagsamba ngayon. Paano nga ba nakapagbigay lugod ito sa Diyos? Una sa lahat, ay siyasatin muna natin ang ating mga sarili. Nagbago ba yung purpose ko? Iba? Sa aking pag-worship? Yung mga dati kong ginagawa na every Sunday, yung napagdalo sa church, ano yung purpose ko noon na ngayon ay binago ng Panginoon? Ay, hindi na pala katulad nung dating purpose ko, nag-umpisa sa gusto ko lang mabless. No? Nabago po ba yung purpose na yan? Siyasatin natin sarili natin. Kung may diferensya talaga sa sarili ko, kailangan maging matapat tayo. Alamin natin ano talaga yung kalagayan ng ating mga sarili upang makapagbigay lugod sa Diyos ang ating pagsamba sa Kanya. Malulugod kaya ang Diyos dito? So, i-evaluate natin yung sarili natin sa harapan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay salamin. Pinapakita nito talaga kung ano yung kalagayan ng ating mga sarili. No? At kapag ipinakita na ng salita ng Diyos kung ano talaga tayo, then talikdan na natin yung mga bagay na laban sa salita ng Diyos. At hingin natin ang paglilinis sa ating mga panloob na pagkatao. Sabihin natin, Diyos, mangusap po kayo sa akin. Ako nawa ay iyong punuin ng iyong salita. At tatanggapin ko, O Diyos, kung ano man yung sasabihin ninyo sa akin. At nais ko pong sundin ang inyong salita. Yan ang sinasabi ng Biblia na obedience is better than sacrifice. Diba? O, naghandog si Haring Saul, pero hindi naman pala sumunod. So, hindi nagbibigay lugod sa Diyos yung kanyang ginawa. Malinaw na hindi niya ginawa ito by faith. Hindi para sa pansariling kasiyahan lang. Kaya dito, kapag tayo po ay sumusunod, when we worship, may obedience, then God is pleased. Pag wala pong pagbabago sa atin, sa ating pagsamba, tayo po ay balisa at galit. Restless tayo. Hindi mapakali. No? Kung ano-ano lang kinakalikot habang nakaupo. Hindi mapakali. Nagagalit. Na-offend. Nasasaktan sa napapakinggan o nakikita. And so, ano nangyayari sa worship natin? Hindi
nakakapagbigay lugod sa Diyos. Anong nagiging bunga? Gusto lang natin na gawin kung ano yung gusto natin. Pupunta tayo, gusto lang natin na basta makaupo lang tayo, makapanood. O pipiliin lang natin kung ano yung masarap pakinggan. Wala yung ganong kahandaan, pagsisiyasat sa sarili. Pagtatanong sa Diyos, Lord, ano po ba ang gusto niyo na gawin ko? Panginoon, ano po yung gusto niyo sabihin sa akin? Kapag nasentro sa sarili, wala na pong ganong pagtatanong. Then, hindi po tatanggapin ng Diyos ang ganyang pagsamba. So, yan ang first priority. Ang pagsamba natin sa Diyos ay dapat na maging katanggap-tanggap. So, paano po malulugod ang Diyos o mabibigyan ng lugod ang Diyos sa ating pagsamba? Kapag tayo po ay tunay na nakakaalam nitong pag-ibig ng Diyos at tayo po ay lubhang nahipo na antig ng pag-ibig na ito ng Diyos, then tayo nagkakaroon ng puso na nagnanais na magbigay lugod sa Diyos. Pero yung taong hindi nagmamahal sa Diyos, ayaw niya na magbigay lugod sa Diyos. Sa halip, demanding pa yan. Nasabihin na dapat may gawin ang Diyos para sa kanya. Pero yung mga tao na nakaranas ng biyaya ng Diyos, sila yung nag-aalay ng pasasalamat sa Diyos. Yan ang kalugod-lugod sa Diyos. Kaya itong pagsamba ni Abel, kung ating pong titingnan, ang kanyang handog sa Diyos, kung ating pong susuriin mabuti, dito, hindi lang pala isang panganay na hayop ang kanyang inihandog. Marami. Nasa plural form. Ang ginawa niya, lahat ng mga taba, itong mga inalagaan niya, ng mga hayop, the best, fat, kinolekta niya yan lahat. At yung lahat ay inoffer niya sa Diyos upang mabigyan niya ng lugod ang Diyos. So, hindi isang bahagi lang iyon. Yan ang tao na totoong nakaranas ng biyaya ng Diyos. Iniisip niya yung the best na makapagbigay lugod sa Diyos. Hindi yung ano yung pakinabang ko rito. Kaya, ang tanong dito sa atin, sa ating paraan ngayon ng pagsamba, sa mga kani-kanyang tahanan, using yung video, o yung iba nga, nagla-live streaming, internet, yung sasabi, gusto ko na mag-live streaming na lang, kaso may iba-ibang oras ang mga kapatiran. Paano tayo dapat na mag-worship sa ganitong setup, sa ganitong context? Dapat ang worship ay magsimula sa biyaya. Na dito, meron tayong realization na ang pag-ibig ng Diyos ang dahilan kung bakit ako ay mayroong malalim na pagpapasalamat dito sa pag-ibig niya sa akin. Kaya ako nag-worship kasama ang sambayang ito o yung iba pang mga kapatiran na gustong makasama sa inyong pamilya sa pagsamba ay gustong pasalamatan ang Diyos, mabigyang lugod ang Diyos. Paano ko ba mapapasaya ang Diyos? Diyan nag-uumpisa sa biyaya. Kung ating babalikan ang kasaysayan ng pagsamba noon sa aklat ng Genesis, one-on-one ang worship sa pagitan ng Diyos at ni Abraham. Pero pagdating po sa aklat ng Exodo, yung mga Israelita, tinuruan ng Diyos, inilabas na sila sa Egypt, na-influensyahan talaga ng pagan na nakakaisipan o paniniwala. Maraming Diyos-Diyosan sa Egypt.
nung inilabas ng Diyos, eto, tinray ng Diyos na mag-worship sa Kanya. Nandyan yung tabernakulo, yung tent. Lahat yun ay naglalarawan, mga simbolo tungkol sa Diyos, tungkol kay Jesus Christ, tungkol sa kaligtasan, tungkol dito sa worship, no? Paano mag-approach sa Diyos. Yung mga ceremonial washing, yung mga rituals na yun ay hindi basta gawa lang, mayroon pong kaugnayan yan, no? Sa kaligtasan ng tao, sa relationship with God, sa katangian ng Diyos, no? Tinuruan habang nasa ilang bago makarating sa lupang pangako. Pagdating doon sa lupang pangako ay dapat na, di ba, sundin nila yun na paraan ng pagsamba. So pati yung mga handog na yun ay nagkakaiba-iba, depende sa kung ano na yun naging kalagayan nila. Ngayon, nung dumating na yung panahon ng templo, hindi na tabernakulo, no? Iba na po yung naging pamaraan. At alam natin na nawasak yung templo na ito dahil sa kanilang kasalanan ng bayan ng Diyos. So ngayon, ano nangyari? Winasak ng Diyos yung templo. Paano ngayon sila makapag-worship? Bukod sa wasak na, sunog pa, sila po ay itinapon pa sa Babylonia. Paano sila makapag-worship ngayon? Walang templo. So patuloy na nabago yung konsepto ng worship na ito. Diba? Itong mga Samaritano, hindi sila welcome doon sa Jerusalem. Doon sila sa bundok ng Gerizim. Nandun yung balon ni Jacob. Yung sinasabi nila, sila rin ay galing sa angkan ni Abraham. Yung mga Hudyo naman doon sa Jerusalem. Ano sabi ni Jesus? Wala na, hindi na yung sa Jerusalem o sa Gerizim. Ang sumasamba sa Diyos ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. So kahit ano pa yung naging mga pagbabago na yan, ano yung fundamental? Yun ang hindi nabago. Ano yung pinakapangunahin dito? Na ang worship ay paglapit sa Diyos by faith. Sino yung malapit sa Kanya by faith? Yung bayan niya na mayroong lubhang malalim na pasasalamat, no? Deep gratitude. At ano po ang gusto? Ay magbigay ng lugod sa Diyos. Sa kahit anumang setting yan, hindi mababago ito. Na dapat lumalapit tayo sa Diyos. So paano kung malalaman na ako ay isang worshiper na, isang mananamba? Ang isang worshiper ay gusto niyang magbigay lugod sa Diyos. Yan ang tunay na mananamba. So paano po natin mabibigyan ng lugod ang Diyos sa sitwasyong ito? Hindi pa rin mababago yung prinsipyo. Ang pagsamba ay paglapit sa Diyos by faith at nagbibigay ng lugod sa Kanya. So, kahit yung mga early Christians, persecuted sila, no, sa panahon ng Roman Empire, no, yung kaharian ng Roma. Paano kapag worship yung mga mananampalataya noon? Nagpa-family worship sila, hindi sila makalabas. Doon sila sa loob ng kanilang mga tahanan. Yung iba ay underground yung worship nila. Yung iba ay nasa kuweba, no? Naghukay sila. So, ano po ang nakita dito? Talagang ginawa ng mga early Christians noon yung paraan para mabigyan nila ng lugod ang Diyos sa sitwasyon kanilang pinagdaanan. So kahit po sa mga komunistang mga bansa ngayon, diba, mamamatay ka kapag narinig ang iyong awit, malakas na pag-awit. Kaya mayroong mga
mga Christians, mga nasa underground sila, no? Palihim na panambaan na hindi makaawit ng malakas. Samantalang tayo, kailangan lakasan natin yung ating pag-awit sa Panginoon. Pero merong mga Christians na sa kalagayan sa panahon ito na hindi nila malakasan yung nasa isip nila at puso nila na awit para sa Panginoon. Kaya tayo po ay magkaroon ng pagtatanong lagi sa Panginoon, Panginoon, paano po ba namin kayo mabibigyan ng lugod sa ganitong kalagayan ngayon, ngayong pagka-quarantine sa atin? Lord, paano po ba namin kayo mabibigyan ng lugod? Hindi po makapunta sa church. Ang tanong, nananabik ba ako? Pinananabikan ko ba ang church? Dinidesire ko ba talagang mag-worship? Gusto kong balikan yung time na maagang kumigising 30 minutes before ay inihanda ko na yung sarili ko. Nandun ako sa church, nagpe-pray, nilinis na lahat, naayos ang lahat. Ay nananabik ka na ang Diyos ay mabigyan ng kaluguran. Katulad ba tayo ni Daniel na kahit na nasa Babylonia siya, bihag siya doon. At kahit na mayroong mga nagbabalak na siya ay siraan sa hari, nandun siya sa kwarto niya, bukas ang bintana, na ang direksyon ng bukas ng bintana niya ay papunta sa Jerusalem, kung saan naroon yung templo, bagamat wasak na, ito ay sunog na, pero yung heart niya nandun pa, nananabik, longing na ma-restore ito ayon sa pangako ng Diyos sa kanila. Kaya, yung kanyang panalangin, yung kanyang pagsamba sa Diyos ay nagbigay ng lugod sa Diyos. Ito ang dapat na maipanumbalik sa atin. No? Ito yung esensya ng pagiging asin at ilaw ng sanglibutan. Nandito yung essence sa atin. Ito yung value ng kaharian ng langit. Magkaroon nawa tayo ng malalim na pasalamat para sa biyaya ng Diyos. Ito yung mga panahon na kailangan ma-evaluate natin ang ating pagsamba. Kung noon sinasabi natin na tsaka na lang ako samba pag ako ay hindi na busy, ibig sabihin yung sarili natin ang binibigyan natin ng lugod. Gusto natin masatisfy lang yung sarili natin. Kailangan i-evaluate natin yung ating pagsamba. Natandaan natin sa ating paghingi sa Diyos ng biyaya, sa ating paglapit sa Kanya, sa paghingi sa Kanya, ang sabi, ibinibigay niya sa atin ang mabubuting bagay. Ganyan ang Diyos. Pero dapat anong isipin natin? Paano po natin mabibigyan ng lugod ang Diyos? Yun ang unang itanong dapat natin sa ating mga sarili. Paano ako makakapaghandog sa Diyos? Ang Diyos ba ay malulugod sa aking ibibigay sa Kanya? Kapag ibinigay po natin ang pinakamainam at sinisikap natin na mabigyan siya ng lugod, then tayo ay sumasamba. So, saan man tayo naroon ngayon, ang lagi nating tanong, ito ba ay kalugod-lugod sa Diyos? Ako ba ay katanggap-tanggap sa Kanya? Na paano ko i-express? Paano i-express ng aking pamilya? Paano i-express ng mga nandito sa tahanan ito ang pagsamba sa kaibang sitwasyon na ito o sa iba pang mga sitwasyon na ating kakaharapin? Ang malinaw dito, anuman ang sitwasyon, hindi dapat mahinto ang ating
pagsamba sa Diyos. Kaya meron tayo na mga kapatiran na donwatch pa rin, no? Meron pa rin mga nagna-nightly prayer. Sundin lang natin yung patakaran, no? I-observe yung social distance health protocol. Wala munang batian, no? Sa Facebook na lang muna magbatian, maghugas, no? Mas mainam pa yung paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon, no? Huwag po magdaldalan sa labas o sa labi kahit saan, o kung kayo po ay nag-care group, nag-decide kayo mag-care group, wala na pong daldalan, no? Basta ang nakakatakot lang kasi dito hanggang April 14, sana huwag nang humaba pa ang weakness ng tao. Ito ang lungkot kapag na-form yung habit na isang buwan na o 2 buwan nang hindi nagsisimba, talagang makakasanayan na yan na hindi magsisimba, hindi mag-worship, no? Baliwala na sa kanya ito kasi weakness ng tao yan Kaya may patuloy po nating isipin paano po tayo makakapag-worship sa Diyos, paano po tayo makakapagbigay lugod sa Kanya. Kapag tayo ay sumamba sa Diyos, magitan ng paglapit sa Kanya by faith, pagbibigay lugod sa Kanya, then He will give us good things. Ako yung niniwala, kayo rin, alam ko niniwala, i-restore ng Diyos ang ating bansa. Marami po ang mga apektado ngayon, no work, no pay. Lumapit tayo sa Diyos, humingi tayo sa Diyos, and He will give us good things. Alahanin natin ang ating bansa. Pag-pray natin ang lahat ng mga pamilya, no, na hindi makalabas, hindi makapag-worship dahil dito sa Corona-19 virus na ito. Saan man sila naroon, no, pati dun sa iba pong mga churches natin sa Metro Manila, sa Pangasinan, no, dito sa Laguna, sa Palo Alto, no, sa Canlubang, nawa ay lahat ng pamilya, mga anak ng Diyos ay lumapit sa Diyos by faith at ma-raise up, no, itong panalangin na ma-raise up ang mga pamilya simula sa mga bata hanggang sa mga magulang na maging mga worshipers na nagbibigay lugod sa Diyos. And so, nasa oras na ito ang ating maging panalangin at pagbubulay-bulay, pagtatanong sa Diyos. O Diyos, paano ka ba namin lalong mabibigyan ng lugod sa aming kasalukuyang sitwasyon? Tayo po'y manalangin. O Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita. Tunay nga na nasa iyo ang kapasyan at kapangyarihan upang ang aming pagsamba, upang ang aming buhay ay maging katanggap-tanggap sa iyo. O ito, Panginoon, ay inyong nire-reject. Panginoon, kami, O Diyos, ay lumalapit sa iyo, O Lord God, at sa biyaya mo lang, Panginoon, kami dumidepende. Salamat po sapagkat tunay nga na ikaw ay nakalaang magbigay ng mga buting bagay sa mga lumalapit sa iyo at humihingi sa iyo ng may pananampalataya. At tunay na ang hangarin ay magbigay ng lugod sa inyo. Lord, nawa ay i-restore mo ang worship, O Lord God, sa buhay ng bawat mananampalataya. Baguhin mo ang aming pananaw tungkol sa pagsamba, lalo na ngayon na kanya-kanya mga tahanan na po, O Diyos, ang pinagdarausan ng pananambahan. Nawa, O Diyos, ay lahat kami ay magkaroon ng pananabik na
tunay na magkasama-sama kaming lahat. O Diyos, sa paglapit sa inyo, bilang inyong bayan, bilang inyong katawan, bilang inyong mga anak, Lord God, to worship you, to please you, O Lord God, to come to you, to ask, O Lord God, ask of you, to focus upon you, to love you, to offer unto you. At sa lahat ng ito, Panginoon, ikaw ay mabigyan namin ng kaluguran. Patawad, O Diyos, sa mga pagkukulang, mga pagkakasala, O Diyos, sa mga hindi tamang attitude ng pagsamba namin, o sa mga tendencies namin, O Lord God, na maging magaan lang ang tingin namin sa pagsamba. Lord, lalo na sa kapanahunan ito, we pray, Lord, that you will raise up your families, Lord, yung mga pamilya, Panginoon, sa kapanahunan ito, na sumasamba, na nagbibigay ng lugod sa inyo. Panginoon, sa oras na ito, ipagkaloob niyo po ang inyo pong banal na pagbabasbas, na ang biyaya ng Panginoon Kristo, ang walang hanggan at hindi masukat na pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipisan, ang kapuspusan, ang gabay, at kaaliwan ng Espiritu Santo ay sumabawat pamilya na nagkakatipon sa kanilang mga tahanan sa paglapit sa iyo by faith at sa pagbibigay ng lugod sa iyo, Lord, sa pagsambang ito sa buong iglesia ng Freedom in Christ Ministries, sa lahat ng mga iglesia lokal, sa Metro Manila, sa Pangasinan, maging sa Kanlubang, doon sa Calamba, sa Palo Alto, at maging sa lahat ng mga komunidad under quarantine, maging sa buong Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa mission school, sa lahat ng mga mag-aaral, sa kanilang mga magulang, sa mga guro, at maging sa lahat ng mga staff na wala pong mga trabaho, at ganun din sa lahat ng mga namumuno sa bansang Pilipinas, sa lahat ng mga nagsisilbi ng mga doktor, mga nurses, mga volunteers, researchers, at maging sa lahat ng panig ng daigdig, sa lahat ng mga bansa, mula ngayon at sa walang hanggan. Amen. Atin pong awitin ang So Send I You. Pagpalain po tayo ng Panginoon.